O eto na, naglabas na ng official statement ang defense team ni Vice President Sara Duterte tungkol po dyan sa impeachment trial. Dahil nga naman maraming nag-iiyakan. Ang sabi nila sa lansangan, umpisahan na ang impeachment. Umpisahan na. O sino-sino ba yung nagsisigaw na dyan? Atat na atat sa impeachment trial. Pero akala nila ay takot si BP Sara. Nako, gustong-gusto ni BP Sara na maumpisahan na yan. O ito po ang official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. Basahin po natin yan sa post po ni Tio Moreno. Sabi dito, the defense team has received several requests for comment regarding the calls for the Senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Naku, ngayon maraming nagngangaw dyan, lalo na si Saba. Basta may Saba yung pangalan, Saba Queen daw eh. O may mga nagngangaw-ngaw na, tapos yung sumikat dahil sa PhilHealth. Oo. Nagngangaw-ngaw na sila na umpisahan na daw. May mga nagrarally na. O ito sabi, we deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and eternal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Makinig kayo yung nangangaw-ngaw dyan, nagsisigaw ha. Nevertheless, should the Senate choose to proceed, ulitin ko nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Malaman po itong ginawa nilang statement Malaman na malaman. Mukhang yung administrasyon ngayon ang naiipit dito na kailangan ba talaga nilang ituloy ito o hindi? Kasi ang mga Dilawans nagsisigaw na, nag-iingay na, at may parali-rali pa. Kasi kung matuloy ito, madihado si BP Sara pero malabo pa sa sabaw ng pusit Kasi 8 lang kailangan na senador na maging kakampi ni BP Sara dyan. Alam naman natin kung ilan na, sobra-sobra na. Tapos, nakikita po natin dito sa statement nila, talagang gusto ni BP Sara dahil doon sa sinasabing bloodbath, may makinabahan dyan. At mukhang may madadamay dyan. Yung cute na si Lisa, baka madamay pa dyan. Ang mangyayari po dito, habang nagkagulo-gulo po ang gobyerno ngayon dahil po dyan sa Vice President po natin na ginagawan po nila ng kung anong issue na yan, tapos may impeachment trial, ay mukhang pinagbigyan natin tong mga Dilawans na to. Ang tanong, kung alam naman natin na mananalo pa rin si BP Sara, itutuloy pa ba nila? Pero sa totoo lang, si BP Sara gustong matuluyan kasi duda natin may ilalabas na ebidensya yan na kung saan, maraming mag-iiyakan. Yung mga Duterte supporters, mukhang gusto na rin nilang ituluyan kasi excited dun sa sinasabing bloodbath ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, itong si Bato de la Rosa may ginagawang kung ano yung ginagawa niya para hindi matuloy. Ituloy na lang yan. Alam natin na kayang-kaya ng defense team ni BP Sara yan. Alam natin na lamang siya dyan. At dito magkakaalaman kung sino ang tunay na lalay. Kung sino ang tunay na lolong. At sino ang tunay na magnanakaw. Kaya ayon po yan sa mga nag-comment Sa mga nag-comment napansin ko po gusto talaga nilang matuloy ito. Sabi ni Tata Mirales, as a Duterte supporter, gusto po namo ma-cleared ang name ni VP kay Balumi nga, baseless ang accusations. Ayan na, Bisaya po pero medyo halo-halo po siya ang sabi, alam daw niya na baseless daw yung accusation kaya gusto nilang malinis ang pangalan ni VP Sara. Sabi ni Winter Matias, for me gusto ko matuloy para mahubaran talaga ang mga tunay na magna. Mukhang parang bumaliktad na yung nangyayari ngayon karamihan gusto nang matuloy Ano bang pasabog na hawak ni BP Sara? Mukhang balik. Kasi mangyayari dyan, pag matuloy yung impeachment trial, tapos maraming mailabas si BP Sara na maibuking dyan, tapos hindi siya ma-impeach, mahihirapan talaga kayong pigilan siya na maging Pangulo sa 2028.
Ito, nangyari ngayon, lahat, ang taong bayan ay nakaabang. Bandang huli, kung hindi nyo mapa-impeach si VP Sara, pag natuloy yung impeachment trial tapos hindi kayo nanalo at natalo kayo, magiging bida si VP Sara at hindi na mapipigilan yan. Sabi ni Ruby Ann, kana nang malaman ng buong mundo sino talaga ang magnanakaw ng pera, mapapaya malamang admin ngayon. Baka ma-impeach pa yan si Bangag. Oh, mukhang karamihan ng paningin talaga ito yung nangyayari. Sabi ni Daniel, bloodbath kung bloodbath, let's go. Abi pa lang, tingnan nyo naman yan ha. Sabi ni May, bloodbath jud og accent ang background sa letter. Sabi ni Ray Moreno, yan na, the camp is ready. Sabi naman sa inyo, pinaghandaan yan. Tsaka merong mga malulupit na ebidensya yan. Kasi kagaya ng nitong nakarang video na ginawa natin, yung galit na galit si VP Sara na nabanggit niya si Lisa Marcos na tungkol dun sa video, tungkol dun sa envelope, malamang isa yan sa pwede niyang ilabas dyan. Kasi konektado po yun doon sa sinasabing confidential fund. Tungkol po doon sa pera-pera. Kaya lalabas ang katotohanan kung sino talaga yung magnanakaw, may mga madadamay na pangalan. At itong ang napapansin nyo naman kung sino yung mga atat na atat, maumpisahan yung impeachment trial, itong mga dilawards, itong mga ayaw sa mga Duterte at malamang nakaraan, akala natin kakampi na sila ng mga ni Junior, pero malamang tong mga to, isa din ito sa gustong-gusto na ito yung nangyayari, na nag-aaway po yung Duterte Marcos. Sila din po yung atat na mawala po si VP Sara kasi siyempre ito naman merong isang senador na atat din na maumpisan yung impeachment trial dahil nalaman natin bandang huli ay may plano palang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Sino ba yon? Nako, nangarap na naman. Sumikat lang siya nang dahil sa PhilHealth. Hindi siya sumikat nang dahil sa serbisyo niya. Sino ba siya? Ay alam na. Hindi ko lang, thank you. Bye-bye.